One time inaya niya ako na mag-walk. Then hindi ako pumayag dahil natatakot ako. At iniisip ko rin na pinag-aaral ako ng magulang ko. Nag-promise ako sa kanya na hindi ko pagsasabi sa iba. Pero hindi ko mapigilan yung sarili ko. Kaya kinuwento ko siya sa other friends ko. Almost 8 years na kaming magkaibigan. At 15 years old pa lang kami pareho. Mabait naman siya, nag-open up naman kami sa isa't isa. Inililibre niya ako at inililibre ko rin naman siya. Pero ngayon ay mas lamang siya kasi inaaya niya ako sa Jollibee at saka sa Tapsihan. Nagtataka ako dahil ang dating nililibre niya lang naman sa akin, fishball at fries lang. Tapos nag-improve na. Nung una nagtanong ako at ang sabi niya sa akin na nanggagaling daw yung pera niya sa stepfather niya. Kaya after na masagot niya yun ay hindi na ako nag-isip. Hanggang sa isang beses ay umamin na siya sa akin na nagwo-walk daw siya or nagbebenta ng katawan. Nagulat ako kasi hindi naman ganun yung tingin ko sa kanya eh. Pero napatungo na lang ako sa kanya. Nung una masaya naman ako kasi nakikinabang ako sa mga binibigay niya sa akin. Tapos one time inaya niya na rin ako na mag-walk din. Pero hindi ako pumayag dahil natatakot ako. At iniisip ko rin na pinag-aaral ako ng mga magulang ko eh. Then after nun ay nag-promise ako sa kanya na hindi ko ipagsasabi yun sa iba. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko na ikwento sa iba. Kaya kinuwento ko siya sa other friends ko. At nagulat din sila kasi maganda naman talaga siya eh. Pagkatapos na sabihin ko yon sa mga friends ko ay nagdesisyon kami na itry namin na pagsabihan siya para tumigil na sa ginagawa niya. Then after na pagsabihan namin siya sa chat, hindi na kami nagpapansinan. Ako wala naman akong galit sa kanya. Hanggang sa isang hapon habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung post niya. Ang sabi niya, iniwan na ako kasi wala na akong mailibre eh. Sobrang nasaktan ako nun kasi hindi naman talaga pera yung habol ko sa kanya. Mamilen, tama po ba na mag-friend over ako? Kasi pansin ko rin na medyo toxic na eh. Manghihingi lang sana ako ng advice kung magsusorry ba ako or hahayaan ko na lang siya. At maliban na nakinabang ako sa pera na nakukuha niya or sa part na nangialam ako sa buhay na gusto niya or naging OA lang ba ako. At isa pa nung nabasag ko yung cellphone ng classmate ko ay siya yung tumulong sa akin. Siya yung nagbayad nun. Pero sapat ba yung dahilan na yun para pagsalitaan niya ako ng ganun? Mamilen, kailangan ko lang po ng advice. Letter sender, Tintin. Mali naman siya dun sa part na inaya ka niya sa maling gawain niya. At very good ka sa part na nakaiwas ka. Pero mali ka rin sa part na kailangan mo pang sabihin sa iba yung sikreto niya. If you are truly concerned, sa guardian, sa parents, or sa teacher niyo sinabi, mag-guide siya in good way at ma-address ang case. Pero syempre kailangan mo rin na matinding proof. Siguro sa ganyang paraan ay baka nasagip mo siya sa maling gawain niya. Pero hindi ka rin naman masisisi as I've said ay minor ka rin. But it's not too late kasi pwede mo pa rin siyang sagipin sa way na sinabi ko. Then hayaan mong ang matatanda ang umaksyon. For now, gusto ko lang sabihin sa'yo na when someone trusts you so much at nag-promise ka na ikikip mo yung secret niya, you should learn to keep your word. Kasi nakakawala rin ng peace of mind yung guilt after mong ikalat eh. Kasi kung sinabi mo naman sa kanya directly at hindi siya nakinig, let her be, buhay niya yun. At least you tried. Ganun ang talagang concern. Huwag ka na rin mag-sorry kasi hindi naman true friend ang isang taong inaaya ka sa maling gawain. Let her be and mag-move on ka rin. And real talk ha, hindi mo responsibilidad na iligtas ang isang taong ayaw iligtas ang sarili niya. Na you can advise, you can care, but you cannot force someone to change. Naintindihan mo ako, Neng?